tayo po ay muling mag-aral ng Ebanghelyo sa aklat po ni Mateo, chapter 18, verse 1 hanggang sa 5. Termini, pakibasa po. Ayan. Matthew chapter 18, verse 1 to 5. Sino ang pinakadakila? Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa gitna nila, at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sino mang tumanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinanggap. Okay, salamat Sa Diyos sa pagkakabasa sa kanyang salita, Pastor. Salamat sa Panginoon. Katulad din natin na marami tayong katanungan sa ating mga sarili, sa ating buhay. Mga katanungan ko ano bang mangyayari sa atin sa hinaharap. Pero ang napansin ko dito sa binasa natin, yung verse 3 na sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Siguro ang tanong ng mga alagad, dahil 12 sila, sino kayang ang sa amin, ang mas nakakahigit sa amin? Kasi 12 sila eh. Kung sino kaya na normal po sa tao na gusto niya yung posisyon nasa kanya. Normal po sa tao yun. Pero ang Panginoon gumamit siya ng salita at gumamit ng isang bata. At ang verse 3, sabi dito sa chapter 18 ng Mateo, sabi niya sa pagkakasabi ng Panginoon, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago, yung mahalaga yung pagbabago. Amen. Pagbago kayo ng pananaw nila at tumulad sa mga bata, hindi kayo mapapabilang sa pinagharian ng Diyos. Mahirap ito. Ang tanong dito, paano ba pagbago ang tao? Paano magbago? Pag sinabing nagbago, ang tinutukoy ng Panginoon, kaya nang iniisip. Di naman sila magbago ng asawa. Amen. Kaya magbago ng bahay. Yung pag-iisip, sabi niya doon, yung kanilang pag-unawa, kapag hindi kayo nagbago, okay? Ang ginamit na salita sa New King James, converted. Okay, paano bang tao nako-convert? Paano nagbabago ng pananaw ang tao? Okay. Ang tao po ang pagbabago po ng tao sa banal na kasulatan nagsisimula sa pagtanggap sa Panginoon. Ang tawag yan born again experience. Amen. Sabi ni Lord sa John chapter 3 verse 3, sabi niya, unless a man be born again, maliban na ang tao'y ipanganak na muli. Sabi niya doon, yung pagkakasabi niya sa aklat ni Juan, maliban na ang tao'y ipanganak na muli. Sabi natin, hindi siya paghaharian ng Diyos. Sa pagkakasabi doon, paano kaya ang tao ipanganak na muli? Sabi ni Nicodemo na matanda na siya. Sabi niya sinabi niya sa kausap niya, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Niya doon. Paano yung panganak na muli ang isang tao? Ang magsabi ipinanganak ay wala naman ipinanganak na matanda na eh. Amen. Sa normal na buhay. Pag ipinanganak, nagbabago ka ng ng pananaw, bagong pamilya. Na dumarating ka sa isang mundo na hindi mo dati kinalalagyan. Iba sabi ng Panginoon, pag yung pinanganak ka sa espiritu, ay nasa espiritu ka. Sabi ng Panginoon sa John chapter 3 verse 7, lahat daw kailangan ipanganak na muli. Ang panganak na muli ay kailangan tanggapin natin ang ating Panginoon Jesucristo. Amen. Kasi di natin kayang magbago pag wala ang Panginoon. O yan, Pastor. Ang pagbabago, biyaya lang po ng Diyos yan.
at walang taong makapagbabago ng kanyang sarili. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians, di ba? Chapter 5, verse 17. Yung sabi doon, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong linalang. Ang mahalagang salita ay yung nakipag-isa kay Kristo. Doon po nagsisimula ang pagbabago. Amen. Doon ka nakukonvert, nagbabago. Kasi di mo kayang magpakumbaba. Sabi ng Panginoon sa binasa natin kanina, di ba? Ang sino man, sabi doon sa binasa natin, ang sino man nagpapakababa tulad ng batang ito. Ang tao nagagawa ng magpakumbaba ng tao pag dumating ang Diyos sa puso niya. Ito yung tao na nagagawa natin magpakumbaba, nagagawa natin magbago pag dumating si Kristo. Amen. Ang pwedeng magbago sa buhay natin, ang Diyos lamang. Walang pwedeng magbago sa buhay natin. Di tayo mababago ng kung ano mang kayamanan, ano mang kalagayan ng buhay. Di mababago ang pamilya natin. Pwede magbago ng damit. Ang pwedeng magbago ng pamilya natin, ang Diyos lamang. Pag dumating ang Diyos sa pamilya natin, pag dumating ang Ebanghelyo sa ating mga tahanan, nagsisimula ang pagbabago ng isang tahanan. Amen. Kaya po pala sinabi sa salita niya na apart from me, you can do nothing. Tama, wala kang magagawa. Amen. Mm-hmm. Hindi natin kaya magbago sa sarili natin dahil kahit na yun nga, di ba yung New Year's resolution, Pastor, hanggang 1 week lang o 1 month, pagkatapos nun, hindi talaga nasusustain o nami-maintain yung pagbabago. Maraming gustong magbago, na mabago ang ating pamilya, mabago. Pero di na kakaya magbago. Di mo kayang magbago pag wala si Kristo. Amen. Amen. Sa pagbabago natin, pag tinanggap mo ng Panginoong Jesucristo, kasi hindi lahat na nakikinig ay nabuborn again. Amen. Yung tumatanggap lang sa Panginoong Jesucristo. Kasi pag naborn again ka, may nagbabago sa puso mo. Amen. May nawawala, may nagbabago. Okay. Sa puso natin. Dapat meron kang, pag isinilang ka na sa pamilya ng Diyos, meron kang kaisipan na magpatuloy. Amen. Paano? Pagpapatuloy natin. Tingnan niyo. Patuloy na makinig. Pag sinabing pag na-convert ka, nakukonvert ka lamang sa patuloy na pakikinig. For more video contents and uploads, subscribe now to our YouTube channel. Thank you so much.